Hello? Hello, Papa Jack. Okay, anong nangyari sa sa telepono mo? Bakit ganyan kaingay? Hindi po, nasa kwarto. No? Hindi yan ang dahilan. Hello po? Naka-loudspeaker ka ba? Naka-headset? Nanonood ng TikTok? Ano po? Hindi po ako naka-loudspeaker po. Ba't ganyan yung Sobrang lakas ng echo. Try ko po sa room. Anong gamit mo pantawag sa akin? Messenger po. Bakit sobrang echo, ma'am? Naka-loudspeaker ka? Hindi rin po. Headset? Hindi rin po. Handheld to? Yes po. Ganito po talaga pag sa Saudi, pag nagko-call din kami. Parang hindi tayo matutuloy ng ganito yung color, no? Yung quality. Karamihan po ng call na pag nasa Pinas kami, ganito siya po. Hindi totoo yan. Ang dami kong kausap taga Saudi, hindi naman ganyan. Ewan ko po. Ito-dial kita ulit. I'm going to call you again right now. Okay po. Okay? Teka lang guys. Yes, Papa. Let's call her again. Tingnan natin kung may maiiba. Hello? Hello, Papa Jack. Hello po. Yung bibig mo ba may kuweba, ganon? Wala. Wala naman po. Ang echo, no? Naririnig ko nga po yung echo. Ba't ganyan? Ay, nagsa-second voice po ako. Wala kang pinapanood na TikTok ngayon, ganon, or ano? Wala naman. Wait lang po. I-check ko lang yung pinapanood ko sa inyo, Papa Jack. Kaya pala eh. Ayan po. Hello? 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 Hello po. Still, meron pa po ba? Sige, tsagain natin. Naka-mic ka ba o hindi? Hindi po. Yung phone ko po talaga. O sige. Alright, anyways, anong pangalan niyo, ma'am? My name is Ice po. Ano po? Hindi natin As in maintindihan. in. Ano po? Ice, Papa Jack. Ice? Yes, as taong in ka na? ice. Ilang taong ka na po? 30 years old po. 30. Ayan. Asan si Batman? Hindi ko po alam kung saan napunta. Nasa Batcave ka kasi. Sorry po. Asan ka yung Kingdom of Saudi Arabia? Yes po. Anyways. Sa Riyadh. Asan ka sa Pilipinas? From Pangasinan po, Papa Jack. Asan ka sa Pangasinan? Hindi na po. Wag na. Sige. Ilocano ko, Pangasinense. Ilocano po. Saan kaya to, no? Alam ko kung ikaw yung mga tipong nakadikit sa siguro Ilocano? Pangasinan? Teka lang. Villasis. Malayo, Papa Jack. Malayo. San Quintin. Kung saan, hindi po, murad uso ang longganisa. Vegan? Hindi lang Pangasinan yun eh. Alaminos longganisa po. Ay, talaga ba? Alaminos. Nakapag-island hopping ka na ba sa 100 Islands? Opo, Papa Jack. Naging SK chairman ako doon. Teka lang. Kaya pala yung mga bola ng basketball nawawala Hindi naman po. Nag-tree planting lang ako noon. Nag-tree planting. Sige. Anong ginagawa mo sa Saudi ngayon? Working po. Anong work mo dyan, ma'am? Recruitment officer po. Recruitment officer. Yes po. Alright. Sige. Ilan taong ka na andyan? Last year lang po ako bumalik, Papa Jack. Bali. Dati nagpunta ka na dyan.
Hindi po, sorry. Bali, OFW po ako ng Dubai. Then, nag-try po ulit ako dito sa Saudi. Kasi sabi nila medyo okay daw po. Okay. Ilan taong kontrata mo dyan? 2 years po, pero mayroong annual leave siya. Okay, may asawa So, ka it na ba? depends po kung po. May asawa ka na ba? Dati po. Dami. Sige. Okay, Papa Jack, actually, tumawag na ako sa iyo noon, year 20. Huwag mo na sabihin 17 yan. or 20. Okay na yan. Tumatanda pa ako. Okay na, hindi ko rin maalala yan. Ba't ka napatawag ngayon, ma'am? Gusto ko lang po kasing magkwento or maghingi ng advice, Papa Jack. Kasi Yes po. dalawang beses na, yung una pong asawa ko, as in asawa ko kasi kasal kami, naghiwalay na po kami. Okay. Year 2022. Ay, sorry, 2020. Tapos nakapag-asawa po ulit ako ng year 2022. Wait lang, yung unang tinutukoy mo, yun ang pinakasalan mo. Apo, yung sa una. Gano'ng katagal ka nag-live-in, nagsama nun? 5 years po kaming live-in, then 2 years po kaming kasal. May anak kayo? Meron po, 7 years old po. Kaya kayo nag-live-in kasi nabuntis ka nun. Kaya po kami nagpakasal, Papa Jack. Okay. So, 5 taon na ka rin kayong hiwalay? Yes po. Okay. Tama yung bilang ko. Okay. So, naghiwalay kayo, tapos? Tapos po, nagkaroon po kasi ng third party nun. Sino? Ikaw? Yun po. Siya po. Niloko ka niya? Parang ganun na po kasi yung kaibigan ko po, yun po yung naging asawa niya ngayon. Hindi ko maintindihan. Sorry po. Yung po naging asawa. Okay, ang tinutukoy mo yung napangasawa mo, di ba? Apo. So, ang ending, nung naghiwalay kayo, naging sila nung kaibigan mo? Kami pa lang po nun. Sila na. Sila na po pala. Opo. Okay. Okay. Tapos? Tapos po, ang nangyari is, umabot po kami ng korte kasi nga dahil dun sa custody ng bata, parang naging sobrang toxic po. Okay. Hanggang sa, ang nangyari is, parang feeling ko kasi message ko po yung anak ko kasi nasa kanya po, nasa poder niya. Parang ang sinasabi is ako daw yung may kasalanan ng mga nangyari kaya naghiwalay kami nung daddy niya. Okay. So ako naman po, hindi ko masisi yung bata kasi 7 years old pa lang. Pero pilit ko pong pinapaintindi sa kanya na pag lumaki na siya, parang malalaman niya rin po lahat. So sa madaling sabi, nung naghiwalay kayo, yung bata na iwan sa kanya? Hindi po. Actually, mayroon pa po kami court noon sa korte na every 1 or 2 weeks po yung sasalitan po kami para sa bata habang hindi pa po siya nag-aaral. Then, nung 6 years old na po siya, Papa Jack, doon na po nag-decide yung anak ko na doon daw siya magstay sa daddy niya. So, pinili niya yung daddy niya? Yes po, Papa Jack. Kasi yun nga po, OFW din po ako. So, naiiwan lang siya sa poder ng mama tsaka papa. Okay. Tapos, yun po, hindi ko naman po masisisi yung bata kasi wala naman po siyang alam. Basta yun lang po yung sinasabi sa kanya na paano mo naman nalaman na sinisiraan ka sa anak mo? Sino nagsabi sa'yo nun? Kasi po, yung bata po, yung anak ko po mismo. Ano daw sinasabi tungkol sa'yo? Masama daw po akong nanay. Ganon. Inaaway ko daw po yung family ng daddy niya. Yun po.
Sa akin naman po. Inaaway mo ba? Hindi naman po. Ano lang? Ang nangyayari po kasi Papa Jack is may gumagawa po ng dummy account na Ah. ako po yung pinaparatang So, hindi na sila... nanira sa pag. So, yan ba pinaliwanag mo ba sa kanila yung sarili mo o hindi na? Ilang beses actually nung nagsama pa lang po kami daddy niya is pinaliwanag ko na po. Hmm. Kaso hindi po sila naniniwala. Hindi ko po alam kung ano pong proof nila. Ako naman po willing po ako mag-imbestiga. Mm. Ganun. Yung mga gadgets ko, willing naman po akong ipakita kung... Actually, pumunta na po kami kami noon. Lumapit pa ako sa dating mayor ng Alaminos para lang makapag-file. Kaso, wala rin po napuntahan. Okay. Tapos yun po. Okay. Wait lang po. Saka pupunta na naman. Sorry, Papa Jack, yung supervisor ko nandito. Abusa. Yan. Magtago tayo. Yan yung supervisor niya. Hey, supervisor. Your employee is talking to the phone. Sorry, Papa Jack. Yung supervisor ko po kasi. Wala na. Sinumbong ka na namin. Ano, Papa Jack? Sorry. Okay. So, naghiwalay kayong tatay ng anak mo. Nagkaroon ka ng iba. Tama? Yes po. Pero nauna po kasi siya nung nagkaroon. Hindi na issue kung sino nauna. Naghiwalay naman kayo eh. Okay. Hello? Then after, hello Papa Jack, maririnig mo ako. For now. Hello po. Oh, yan. Sige. Tapos Yun Papa Jack, nagkaroon nga po ako ng bagong kinakasama. Tapos nagkaanak rin po kami. Same po, boy din po siya. So, Okay. 3 years old. mhm. Then, naghiwalay din po kami. Bakit naman? Same situation po. May gumawa rin po ng dummy account, Papa Jack, na sinisiraan ko din daw po yung family nila. Parang napaka-consistent naman yung gumagawang dami account na yan. Tsaka bakit Yes, Papa. bakit ang pakiramdam ko parang wala namang tiwala sa itong mga taong to. Para iwanan Yun ka nga. nung pangalawa naging jowa mo dahil sa dami account na pwede namang talaga ba? Yes, Papa Jackson. Yun nga yung ano ko. Yung inaano ko. Bakit sa lahat ng nagawa ko, parang ang bilis nilang i-judge na ako yun. Okay. Hello po. Sige lang, andito lang kami. Ayun, Papa Jackson. Tapos, ngayon po, yung baby ko na pinakalas po is nasa poder po ng parents ko. Iniwan ko po doon. Okay. Ang nasakit lang po kasi sa akin, Papa Jackson, is parang sa lahat, sa dami po ng nagawa ko sa family ng second na naging kinakasama ko po. Sa isang iglap lang, Papa Jackson, ganun yung sobra yung pagmamalit nila sa akin. Pinost na nila ako sa Facebook. Alam mo, hindi ko mag-gets, anong kasalanan mo sa kanila para ganun kagkalalim yung galit sa'yo? Yun din po ang hindi namin alam ng family ko, Papa Jackson. Hindi yun. Nung pinost ka nila, ano sabi nila sa post? Ako daw po yung gumagawa ng dummy account. Ako daw po yung... Ang sabi daw po ng dummy account, Papa Jack, is ako si Ice, anak ako ni ganito, ginagawa ko to kasi gusto ko yung siraan, ang papangat ng ugali. Parang ganun po. At naniwala sila doon? Yes po, yun po What? yung masakit.
Okay. Tapos, ang masakit pa po dun, Papa Jackson, is hindi man lang ako nagawang ipagtanggol nung kinakasama ko. Baka gusto rin niya maghiwalay kayo. Hindi ko alam, Papa Jackson, kasi wala po akong nagawang kasalanan talaga sa kanila. Sabi ko nga, mas maganda na sanang, okay po kami. Actually, nung pumunta pa nga po sila sa bahay, nung day na yun, bago ko nalaman na ako pala yung pinapasama nila sa Facebook. Hindi ka naman pinangalanan. Yes po, pero yung mga term nila, Papa Jackson, ako po yun mismo. Okay. Tapos, nagkaroon ako ng idea na ako talaga yun. Is nung pinatawag na po ako sa barangay. Nireklamo ka sa barangay. Opo. Okay. Ano sabi sa'yo? Hindi po ako naka-attend nun, Papa Jackson, kasi saktong medical ko po nun, kinaumagahan para sa agency. So, mas Kailan inuna ko po nangyari yan? yung Kailan nangyari yan, Ice? November po. Last year. Last year. Yung pangalawang naging jowa mo, gaano katagal naging kayo? 4 years na po, Papa Jackson. Going 5 years na din po. Sa akin na kung hindi na putol, no? Yes po. So, wait lang, liwanagin natin yung unang anak mo na 7 taong gulang na ngayon, nasa tatay, tama? Opo. O, yung pangalawang anak mo, which is 2 years old, tama ba? 3 years old 3 po. years old, nasa tatay din. No po, nandun po sa parents ko. Okay. Ba't mo ako tinawagan, Ice? Kasi gusto ko lang pong, wala po kasi akong masabihan, Papa Jackson, na umalis po kasi ako ng Pilipinas December 2. So, November po is, yun nga, naghiwalay kami. Niwala man po ako narinig na humingi ng sorry yung partner ko noon in behalf ng family niya. Bakit naman siya hingi na sorry kung naniniwala siyang ginawa mo yun? Yun nga po. Di ba? I mean, Kasi ako po, hihingi lang siya ng sorry kung naniniwala siya sa'yo. The fact na hindi siya humingi ng sorry, at the same time, naniniwala siya doon, ibig sabihin, gusto niya maghiwalay kayo. pero nung nalaman niya pong nandito na ako sa ibang bansa, Papa Jack, yun, nag-message na ulit siya. Nako. Ano sabi niya? Yun po, nangangamusta po siya. Tapos, pinagdadasal daw niya na mabuo ulit yung family namin. Tapos sabi niya, pakita sa'yo na pinagtatanggol kita, pero sa ano ko, pinagtatanggol kita sa family ko, sabi naman po niya. Ang sa akin naman, Papa Jack, kung sanang gusto niya akong ipagtanggol, sana nung harap-harapan pa po. Paano ko po mapapatunayan na pinagtatanggol niya ako? Minsan nga po hindi siya nanghingi ng sorry or kinamusta man lang kami ng anak niya nung umuwi kami. Kasi live-in po kami. Umuwi po kami sa bahay ng parents ko. Nung sinabi kong, nakakatawa pa po dyan, Papa Jack, is nung sinabi kong uuwi na kami sa family ko, sa parents ko, ang sabi niya, sige, umuwi muna kayo. Pinayagi. Anong po? Sige ma'am. So yun ang problema mo ngayon? Yes, Papa Jack, kasi gusto nga niya pong makipag ayos sana sa akin. Kasi po, ang iniisip ko po, hindi niya po kasi kaya, sa totoo lang, Papa Jack, hindi naman po sa pagmamaliit. Pero sa tagal po namin nagsama, Papa Jack, ako po yung bumuhay sa kanya. Kasi nung nasa Pinas pa po ako, BA po ako. Sa lahat po ng mga gastusin sa bahay, ako ikaw po lahat? Opo.
Okay. Tapos nakatira po kami sa family house nila noon. So, ibig sabihin wala po kami sariling bahay. Kaya nung time na umalis po kami, alam namin na wala kaming babalikan kasi family house nila yon. Pero kinuha ko lahat ng gamit namin. Lahat ng gamit na naipundar ko, Papa Jack. As in, walang natira doon. Kahit nga po pintuan ng bahay nila, ako po yung may sagot doon. Kasi hindi ko na po kinuha. Nakakatawa yan pag kinuha mo yung pintuan, di ba? Yan po yung sabi ng mama ko, huwag mo nang kunin. Pero umamin ka, binalak mong kunin. Opo. Opo, Papa. Opo. Ay, nako. Yun nga po. Pati yung mga kaldero sana, kukunin ko rin sana. Feeling ka na lang yun. Dahil lang sa ngit-ngit mo na lang yun. No? Yun nga po, Papa Jack. Hindi dahil kailangan mo, kundi kumbaga may kasamang puot no? Opo, kasi yun nga, Papa, sa totoo lang, hindi pa ako nanunumbat, pero ang dami ko pong nagawa para sa pamilya niya, sa kanya, sa mga pamangkin ko. Mahal na mahal ko po yung pamangkin niya, yung mga pamangkin niya, Papa Jack. Yung tipong every birthday ng mga pamangkin niya, hinahanda, binibigyan ko sila ng cake, pinaghahanda ko sila. Ang tanong dito, di ba umalis ka sa bahay nila, di ba? Opo. Nung araw na umalis ka, alam niyang paalis ka? Opo, Papa Jackson, nandun po siya. Hindi ka pinigilan? Hindi po. Nung nagbubuhat po ako ng mga gamit namin. So, hindi ka pinigilan at ang interpretation ko dyan kasi naniniwala siya sa kung ano man ang nalaman niya against you. Tama ba? Opo. Masakit man po. Pero ganun din po yung kasi naisip ko. Hindi ka naman niya hahayaang umalis eh. Hindi ka naman niya hahayaang umalis kung at the very least, naniniwala siyang wala kang kinalaman doon. Alam mo, ang pinagtataka ko lang, sino kaya masugid na naninira sa'yo na kapanipaniwala yung paraan? Kasi dalawang family na yung nawasak niya eh. For a dummy account, ganito yan, for a dummy account to pretend to be you and be able to break apart your family, one of two things is true. Sobrang galing magpanggap nun or sobrang walang tiwala sa yung pamilyang yon. May pangatlong option, sobrang bobo nila para maniwala. Actually, all of the above po. Baka pinakyaw mo Di ba? Wala kang hinala kung sino yon? Mayroon po kaming hinala, Papa Jackson, kasi yun pong tatay nung panganay ko. Tapos mayroon po siyang yung asawa po niya ngayon is mayroong friend. Tapos yung kapatid ng last na kinakasama ko is mutual friend po nila yung babaeng yon. Okay. Nakaaway ko po yun. Pero ibig mo sabihin sa akin, no, 'di ba sabi may hinala kami. Sino yung kami? Ikaw tsaka sino pa? Parents, family ko po. At saka yung mga kilala sa akin. Pero yung family yung dalawa naging ex mo, parang sila madaling bulahin Paniwalang-paniwala po sila, Papa Jackson. Yun lang, yun ang pangit na part doon, As in talagang sinabi nila na, sabi pa nga po nila, ang sakit pa po nung sa part ko na sinabi nila mismo sa parents ko na yung anak nyo nababaliw. Kailangan nyo ng psychiatrist yan. Yan po yung pinakamasakit na narinig ko na umiyak yung parents ko sa akin. Kasi sabi nila, sino ba sila? Para pagsabihan ka ng ganun, doktor ba sila? Para sabihin sa amin na baliw ka? Sabi nga po nung, bago po kasi ako umalis, Papa Jackson, nagpa-advise kami sa attorney. Kasi, syempre, hindi ko rin po alam yung mangyayari habang nandito ako sa ibang bansa.
Pinakita po namin lahat ng mga post nila, including po yung summon ng barangay. Mm. Ang sabi sa akin, tapos pati rin po yung sa parents ko, nabanggit na rin po doon sa mga posting tsaka mga ID nila. Actually, sabi ng attorney, kung ako sa inyo, pwede nyo na silang kasuhan. Kasi dyan pa lang sa summon ng barangay is napatunayan na natin ikaw yung sinasabihan nila sa ganyan. Tama naman. Oo. Yung pagsabi nila baliw ka, anong preba nila na baliw ka? Mayroon ba silang patunay Mm-mm. na nababaliw ka? Mayroon ba silang paper na galing sa psychiatrist na nagpapatunay na ganyan ka? Ang sa akin naman, ewan ko, parang ayoko po kasi ng, kahit ganun po yun nangyari sa akin, Papa Jack, parang ayoko po silang patulan kahit gaano po kagalit yung nasa isip ko. Parang pinag-pray ko na lang po na alam ko naman po na hindi ako yun. Okay. Kailan nag-PM sa ex mo? Last year po, before December 20, mga around 20, mga ganun po. So that's around 1 month after kang... Naman, nangyari to November, no? Apo, November. So it took him 1 month para mag-reach out sa'yo. Yes, Papa Jack. Pero nung araw na maalis ka at pinagkaisahan ka ng buong kanya, pinanood ka niya. Opo. Okay. Ba't mo ako tinawagan? At alam pa po niya, Papa Jackson, na aalis ako ng bansa. Nung day na aalis na ako, since mabibiyahe ako papuntang Manila, never po siyang nagpakita sa akin. Never po siyang nagsabi na mag-iingat ka dun. Paano yung anak mo? Hindi mo nakasama? Nakasama ko po, Papa Jackson, kasi doon po ako sa, yung anak ko po nasa parents ko, so doon po kami. Okay. Ba't tayo magkausap ngayon, Aish? I'm sorry po. Bakit tayo magkausap ngayon? Yun nga, Papa Jackson, kasi nanghihingi ako ng sign from God na kung kailangan ko pa ba siyang i-entertain or kailangan ko pa ba siyang bigyan ng second chance. Wait lang, naguluhan ako sa'yo. Nanghingi ka ng sign kay God, ako tinawagan mo. Bakit? Papa Jackson. Hindi mo na contact? Bakit ako? Bakit binabahan ako bigla? Ano yun? Hindi po. I mean, ikaw po yung instrument niya, Papa Jackson. Kasi di ba, nag-message na po ako sa inyo nung last week pa siya, pero hindi niyo po nabasa. So ngayon, nag-message ako, bigla po kayo sumagot. So it means na kayo po yung makakapagsabi sa akin kung anong tanong mo sa akin? Kung pagbibigyan ko po ba siya? No. No. Why would you even ask that? It's you and the entire family. The least that he could have done, yung bare minimum, is to at least, di ba, magpakita siya bago ko umalis. Magpalagay na natin, hindi kanya pinagtanggol sa harap ng pamilya niya. Okay na yun, kaduwagan na. Okay na, cowardice. Alright, sige. Pero yung hindi siya magpakita bago ko umalis na alam niyang aalis ka, that is in effect, tinatanggap niya yung kung ano man yung bintang ng kanyang buong angkan sa'yo. Good riddance na yan, ate. That's actually a good riddance. Nakaalis ka na, ba't kapabalik ka pa? Ba't nagka-contemplate ka? Opo. Di ba? Hindi mo naiisip, baka mamaya kaya niya gusto, baka masama lang ako mag-isip, ha? Baka mamaya dahil nasa abroad ka at may kita ka. Hindi mo naisip? Naisip ko po, Papa Jackson. Naisip ko na po yan. Yan, tama. Imposible hindi maisip yun eh. Anong day kanya kinontak noong December? December 20 or 21 po yun. Diba? Magpapasko, di ba? Hindi
hindi ko maintindihan talaga, no? Yung kwento mo, it's really just, I think it's one of a kind. There's someone so obsessed over you that this person who's obsessed over you managed, di ba, to ruin the family that you built. Now, hindi ko alam kung if I am just trying to romanticize this, no? Wag naman sana. Pero alam mo, if anything, may nagawang mabuti sa yung kung sino man niya obsessed sa'yo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nagawa niyang ilabas yung totoong kulay ng pamilya ng jowa mo tsaka yung jowa mo. Yung ex mo, yung pangalawa. Opo. Papa Jackson, tama That person who pretended to be you, who did itong lahat ng tragic na tawag na pag-iimpostor sa iyo, may byproduct yung kawalangyaan niya eh. That person was able to expose the real character of the family of your ex, including your ex. Yes, Papa For now, Jackson. nakaka-bad trip yan, no? Bakit may gumaganyan sa'yo? Pero one day, papasalamatan mo yan. Ang sinasabi pa nga niya, Papa Jackson, itong si number 2, sabi niya, sige, galingan mo dyan at magpapatayo tayo ng bahay natin, yung sarili natin. O teka lang muna, yan ang point. Bakit umabot ka sa puntong yan ang pinag-uusapan niya? Di ibig sabihin, nagre-reply ka na rin. Nag-reply po ako sa kanya, Papa Jackson. No. Kasi Hindi aabot sa punto ang sasabihin niya sa'yo ay galingan mo dyan at magpapatayo tayo ng bahay natin kung hindi kayo nag-uusap ng malaliman. tumatawag lang po siya sa akin, Papa Jackson, pag nangamusta. Ang pinakaming So sinasagot mo nga. Apo, pag tumatawag po siya. Totoo po. Eh di anong ipapayo ko sa'yo eh? Nabalikan mo na pala, okay na pala kayo. Hindi, Papa Jackson, hindi pa kami okay. Yun yung pinapoint out niya sa akin na pag naging okay daw kami, magpapatay daw kami ng sarili naming bahay. Yung hindi Kailan kayo ulit nag-usap? 2 weeks ago po. Gano'ng katagal yung length ng conversation? Check ko lang po sa messenger. Check mo. Pero, wait lang po. In a lifetime. Dali. Monday last week po, Papa Jack. Last week po, Papa Jack. Ano pong duration ng yung length ng usapan? Nakalagay dyan. Ilang minutes? Hindi po siya nag-message na sa akin, Papa Jackson eh. Ang tinatanong ko, na nag-usap kayo ng Monday last week, gaano katagal kayo nag-usap? Ano lang po, message lang po yun, Papa Jackson. Hindi po siya tumawag nun. O, sige. Nag-send lang po siya sa akin ng heart emoji. Hindi, di ba yung sinabi ka niya na galingan mo dyan, magpapatayo tayo ng bahay someday? Ano pa po yun, Papa Jackson? Last year pa po yun. Then, after po nun, naging cold na naman po siya na hindi na po siya tumatawag ulit. Oh, tinan mo, hindi rin pala. Di ba? Teka lang. Oh. Hindi rin pala consistent. Bakit mo pa pinag-iisipan kung mabalikan mo o hindi? Oo nga, tama nga po yung sabi ng mother ko na sige, tama na. Kasi kotang-kota na ako. Ibig mo sabihin sa akin, may party sa'yo na gusto mong balikan? Pinag-iisipan mo? Opo, para po sa anak ko sana. Hindi po pwedeng dahilan yung para sa anak. Hindi po pwedeng dahilan yun. Alam ko, ang motivation niyo ay maging mabuting magulang by providing your son, in your case, 'di ba, son, 'di ba, a picture of a complete family. Pero kung hindi ka masaya, ba't mo babalikan?
Kasi sa totoo lang, Papa Jackson, ayoko na sanang maulit yung nangyari sa panganay ko na broken family Oo ulit. nga. Wala namang nangarap ng ganyan, di ba? Wala namang nagsabi sa sarili nila na magjojowa ko ulit. Pero gusto ko maging broken family kami. Wala namang gagawa niyan eh. Kaya lang, pag wala ka ng choice, kung di umalis, ba't di ka pa aalis? Ano ka ba? Buong ang kanwi na lang ka, pinopost ka. Di ba? O, tsaka ang tingin sa'yo doon, madamot. Alam mo bakit? Bakit po? Kinuha mo lahat ng gamit eh. Malamang, hindi na maganda record mo. O, tama ko mali. Tama po. Sabi nga po sa akin, nung minaydi nila na trespassing na daw po ako doon. Kasi sa ganung nangyari. Gusto mo ng ganyang klaseng relasyon? Na toxic? Tingnan mo ha. Look at it this way. Nung araw na nag-alsa balutan ka at umalis ka, a lot of things happened, but two things, ang pakiramdam ko, may dalawang bagay na nangibabaw. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Apo. Una, galit na galit na galit na galit na galit ka para maisip mo pati pintuan kunin. Tama ko mali? Tama po. O, kita mo. Pangalawa, sobrang sama ng loob mo dahil hindi ka pinigilan nung jowa mo. Tama mali? Tama po. Gusto mong balikan yung ganung pakiramdam? Gusto mong balikan yun? Totoo, okay sa'yo na balikan yung ganung klaseng pakiramdam? Para i-contemplate mo? Yun nga, Papa Jackson eh. Kasi parang Tinatanong kita, sagutin mo muna ako, gusto mong balikan yung ganung pakiramdam? para sa akin po, Wala akong hindi na po. ano para kanino kundi para sa iyo? Para sa nanay ko ba? Parang sa akin po kasi, Papa Jackson, is parang ang selfish ko namang pag hindi ko inayos yung family ko kasi yung anak ko 3 years old pa lang. No. That is the wrong motivation. Alam mo, Ice, hindi rin naman ako naniniwalang sobrang galing mong asawa sa kanya. Hindi ako naniniwala doon. I'm sure may mga pagkukulang ka, may kapalsuhan ka din. Hindi ako naniniwala doon. But I'm sure you had your shares of your own misgivings. Sure yon. Kaya lang, para maabot sa punto na paalisin ka, maghiwalay kayo, i-post ka nila, ipahiya ka publicly. That is how much they despise you as a person. The entire family. Ang totoo niyan, hindi ko maintindihan kung meron ka pa ba nagawang iba para ganun kalaki yung galit sa'yo. Yun nga, Papa Jackson, as in wala akong nagawa sa kanila. Yung isang message lang nung dami account na yun, dun nagbago lahat. Sabi ko nga, Papa Jackson, mas okay na sana nilang kinausap nila ako kasi nandun ako sa bahay nila eh. Kumilak nila yung pinto. Since VA ako, meron akong desktop, meron akong laptop, meron akong dalawang phone. Kung kinausap nila ako na, hoy, ikaw, i-check namin yung cellphone mo, i-check namin yung computer mo kasi may naninira sa amin. Pwede po nilang gawin yun, Papa Jackson, kasi nandun ako sa poder nila. They will not, because whatever you say, they are inclined to believe yung mga bagay na po pwedeng ikasira mo kasi ayaw nila sa'yo. Yan din po yung sabi ni mama ko. Oh, ayun, sabi na pala ng mama mo, ba't di ka pa nakikinig sa nanay mo? Your mom was clear enough. Opo. Opo, Papa Jackson. Okay, ganito gawin natin. O, ready ka dito ha? Ready? Opo. Tanggalin natin, kunyari walang nangyaring layasan, bawian ng gamit, kunyari walang nangyaring chismisan, may nagpanggap na ikaw, kunyari walang ganon. Kunyari lang. Kunyari walang ganon, ha? Nakakasunod ka? Kunyari, ang eksena na lang dito ay hindi ka kinakausap
consistently. That alone is enough reason para tigilan mo na. Ano ka ba? That alone. Tama niya, ano ka ba? You deserve better. You deserve better. Alam ko na ano na medyo may kurot sa to kasi syempre nung hindi nag-workout yung sa inyo ng tatay ng panganay mong anak. Pinangako mo sa sarili mo na eto na yun. Umiiyak ka pa nga nun, di ba? Sabi mo, eto, pangako ko sa sarili ko. Huling lalaking mamahalin na kita. Ikaw lang hanggang huli. Ipaglalaban natin ito. Di ba? Yun eh. Kaya pinapangatawanan mo to. Pero kahit ba may ganun kang pangako sa sarili mo, kung di ka na masaya, ano gagawin mo? Buti pa maging single ka, mag-isa ka na lang. Did I make sense? Opo, Papa Jackson. Kaya nga po siguro tamang sinabi sa akin ng parents ko na binigyan ako ng 2 anak na lalaki. Para sila yung tunay na magmahal sa akin. Well, whatever symbolism that you can get out of it. Alam mo, Ice, I always say this, no? I think it's incumbent for me to say this right now to you. Alam mo, Ice, not all questions will always deserve an answer. Lagi ko sinasabi to. Hindi lahat ng tanong ay may katapat na sagot. Whether that is a correct answer or wrong answer, hindi lahat. Kahit magtanong ka na magtanong ngayon na bakit kaya ganito, eto na naman ako, ano kayang kasalanan ko, anong pagkakamali ko, hindi yun ang point eh. One day, it will just make sense why this happened to you. Maybe right now, you will not realize that, but one day, someday, one day, you're going to realize na, kaya pala kami naghiwalay noon. Kasi ito pala yung nakalaan para sa akin. Now, let's go back to your question. Babalik pa ba doon? Hindi na, ano ka ba? Why even contemplate that? Opo. Yes, Papa Jackson. Thank you po. You have 2 kids to focus your energy to. Sana mag-focus ka ba? Yes po. Papayagan mong api-apihin ka ng ganyan. Pero alam mo, feeling ko, may nagawa ka rin eh. Hindi ko sinasabing may ginagawa ka na big deal, pero feeling ko, umpisa pa lang, meron na silang meron na puhunang inis sa'yo yung mga yan. Kaya madali na mainis sa'yo. Hindi ko alam kung ano yun. No? Pero feeling ko to begin with, hindi ka na nila ganun kagusto. Para konting kibot, maniwala sila sa ibang tao. Kasi sa totoo lang, Papa Jackson, yung kapatid nung kinakasama ko na naka-receive na siya ng message from a dummy account. Then, nag-message siya sa akin nun. Sabi ko, hindi ako yan. Tapos yun, hindi siya nag-reply sa akin. Then, hanggang ganun po. Tapos, ito lang po nung last year, ganun nga po yung nangyari. Sabi ko, kung gusto kong gawin yan, ba't ako gagawa ng dami account? At sasabihin ko rin lang na ako pala yung tumitira sa family. Yun, hindi ba nila naisip yun na mag-aaksaya pa ako ng dami account para lang sabihin na ako rin yung dami account at sisirain ko yung family nila? Yun nga.
Hindi ka nga nila ganun kagusto kaya madaling maniwala sa mga bagay na pwede ikasira mo sa paningin nila. Kasi kung if these people really love you, kahit ano pang sabihin ng mundo, they will give you the chance to prove yourself or maybe to even explain yourself or maybe not believe it at all. Kasi nga to begin with, mayroon na silang puhunang disgusto sa'yo. Yun. Opo. Huwag ka na bumalik dyan. Alam mo, swerte ka kasi nung time na nangyari ito, paalis ka ng Pilipinas. That's a blessing in disguise. Diba? Kasi Opo. kahit pa paano yung change of environment, nakakatulong sa atin yan eh. Tama mali. Oo, part po. Oo. Tama, Papa Jackson. Diba? Nung nangyari Mm. ganung sitwasyon sa akin nun, since nahihiya po kasi talaga ako makipag-usap na rin sa mga ganyan kasi sasabihin siguro nila sa akin na sinabihan ko na namin noon, mag-aasawa, ayoko po. Kahit masakit po sa akin, pero ayoko marinig. Sana yun. Ang tanging kausap ko lang po noon is isang gin bilog. Yun lang po yung kausap ko talaga nun. Oh well. I hope the soonest possible time what happened now will make sense to you someday. Opo. Okay? Siguro hindi rin sa akin tong trabaho nito, Papa Jackson, kung nandun pa rin ako sa pundo. Yeah. I just wanna be categorical with my answer to you. If the question is as simple, do I go back to him? No, of course not. Okay? Opo. Opo, Papa Jackson. O mag-ingat ka palagi dyan ha. Opo. Alright. Bye-bye po. Thank you, Papa Jackson. Bye-bye.